Mainit ang hapon sa baryo ng Lisiada. Ang mga kalye ay tahimik, maliban sa ingay ng mga motor at jeep na dumadaan. Ngunit sa isang sulok ng baryo, nakatayo ang isang lumang gusali, hindi kasing laki ng pabrika, ngunit sapat upang matawag na patahian. Ang bubong nito ay kinakalawang na yero, ang bintana ay may mga basag, at ang pader ay halos matuklap na ang pintura. Doon nagtatrabaho ang ilang mananahi na matagal nang kumakayod upang mabuhay. Sa unang tingin, ordinaryo lang ang gusali. Amoy tela, sinulid, at langis ng makinang pantahi. Ngunit para sa mga taga-Lisiada, hindi lang basta patahian ang gusaling iyon. Isa itong lugar na may nakaraan, isang kasaysayang pilit nilang iniiwasang pag-usapan. Si Rodel, isang binatang bagong lipat mula probinsya, ang isa sa mga bagong mananahi na tinanggap doon. Hindi siya makapaniwala na makakahanap agad siya ng trabaho. Tahimik siyang nakaupo sa tabi ng matandang si Aling Paing, isa sa mga pinakaveteranong mananahi ng patahian. Habang gumagapang ang sinulid sa makinang depadyak, napansin niya ang kakaibang anyo ng lugar. Parang masyadong malamig kahit tanghaling tapat, at madalas, ang kisame tila may kung anong-anino na dumaraan. Rodel, mahinang bulong ni Aling Paing, pag sumapit na ang alas 6 ng gabi, huwag ka nang magpaiwan dito. Kahit may trabaho ka pang hindi tapos, umuwi ka na. Napakunot ang noo ng binata. Bakit po? May curfew ba rito? Tumingin si Aling Paing ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi curfew, kundi sumpa. Hindi na siya nakapagtanong pa dahil dumating ang kanilang supervisor na si Mang Delphine, mahigpit at halos hindi ngumungiti. Trabaho muna bago chismis, sigaw nito. Bumalik si Rodel sa pagtatahi, ngunit nanatili sa isip niya ang mga salitang binitiwan ni Aling Paing. Ilang araw pa lamang siya sa patahian, pero unti-unti na niyang nararamdaman ang mga kakaiba. Isang gabi, matapos ang overtime, naiwan si Rodel upang tapusin ang mga uniforme ng isang eskwelahan. Alas 8 na ng gabi nang matapos siya. Sa paligid, walang ibang tao. Patay ang lahat ng ilaw maliban sa isang bombilya sa itaas ng kanyang mesa. Ngunit habang tinatahi niya ang huling tela, biglang humandar ang isa pang makina sa kabilang dulo ng silid. Walang tao roon, parang may nakaupo, naririnig niya ang tigaw na tinatapakan at ang pag-ikot ng gulong. Unti-unting bumilis ang tunog hanggang sa parabang daan-daang makina ang sabay-sabay na gumagana. Hello, may tao pa ba? Sigaw niya, nanginginig ang boses. Walang sumagot. Ngunit sa gilid ng kanyang mata, may nakita siyang isang babae, nakaputing bestida, duguan ng mga kamay, at may takip na tel ang punit-punit sa mukha. Nang lingunin niya ng diretsyo, wala na. Agad niyang isinara ang makina at nagmamadaling lumabas ng gusali. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, narinig niya ang mahihinang bulong mula sa dingding. Hindi pa tapos, hindi pa kami tapos. Nang marinig niya iyon, para bang sumikip ang kanyang dibdib. Halos mawalan siya ng hininga. Nakalabas lang siya nang maramdaman niyang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Paglingon niya, wala. Kinabukasan, nagtanong siya kay Lea, isa pang manggagawa na halos kaedad niya. Inamin itong matagal nang may kwento tungkol sa patahian. Noong dekada 80, nasunog daw ang gusali niyan, bulong ni Lea. Maraming mananahi ang naiwan sa loob. Hindi sila nakalabas kasi nakasara ang mga bintana at pinto. Sabi ng mga matatanda, 11 ang namatay. Pero ang mas nakakatakot, hindi lahat nahanap ang katawan. Napasinghap si Rodel. Kaya ba sinasabi ni Aling Paing na may sumpa? Tumango si Lea. Oo, kada dekada, laging may nawawala dito. Ang mga bago, laging sila ang inuuna. Para bang sinusundo sila ng mga naiwang kaluluwa. Hindi siya agad naniwala, ngunit gabi-gabi, dama-dami. Ang mga nakikita at naririnig niya. Mga makinang umaandar mag-isa, mga sinulid na parang ahas na gumagapang sa sahig, at mga aninong dumadaan sa mga bintana kahit walang tao. Isang gabi, alas 7, nakalimutan ni Rodel na umuwi agad. Kasama niya si Lea, pareho silang nagmamadaling tapusin ang gawa. Biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw, at ang lahat ng makinang hindi nakasaksak ay sabay-sabay na gumana. Tumilapon ang mga gunting, at ang mga sinulid ay gumalaw na parabang may buhay, bumagapos sa kanilang mga kamay at paa. Lea, lumabas tayo, sigaw ni Rodel. Ngunit nang lumapit sila sa pinto, bumagsak ito at hindi mabuksan.
Sa gitna ng dilim, lumitaw ang mga anino ng mga babaeng nakaputi, ang kanilang mukha'y natatakpan ng tela, at ang mga kamay ay puro paso at dugo. Isa sa kanila ang lumapit kay Leia at hinayla ito. Napasigaw ang babae, ngunit bago pa man makatakbo si Rodel upang tulungan siya, biglang naglaho si Leia na parang nilamon ng usok. Naiwan lamang ang isang lumang damit na may sunog na marka. Kinabukasan, halos mabaliw si Rodel sa takot at lungkot. Bumalik siya kina Aling Paing at Mang Delphine upang humingi ng tulong. Ngunit imbes na gulat ang makita niya, tila ba alam na ng mga ito ang nangyari. Hindi ka dapat nagpaiwan, malamig na sagot ni Mang Delphine. May utang pa ang patahian sa mga kaluluwa ng 11. Hanggat hindi sila natutubos, may bagong alay. Napagtanto ni Rodel na matagal nang alam ng matatanda ang lahat. Ang patahian ay hindi negosyo lang, isa itong altar ng sumpa. Sa desperasyon, bainauikan niya ang gusali ng gabing iyon dala ang gaas at posporo. Kung sunog ang pinagmula ng lahat, baka apoy rin ang makapagtatapos nito. Ngunit bago niya masindihan ang paligid, lumitaw muli ang mga kaluluwa, humaharang sa kanya. Isa ka sa amin, bulong nila. Isa ka sa amin. Nang sumiklab ang apoy, narinig ng buong baryo ang iyak at sigaw mula sa loob ng gusali. Kinabukasan, abo na lang ang natira sa patahian. Wala si Rodel, hindi rin natagpuan ang kanyang katawan. Ngunit ayon sa mga nakatira malapit sa lugar, tuwing hating gabi, kahit abo na lang ang natira, maririnig pa rin ang tunog ng makinang umaandar, mga pidaw na pinipindot, mga karayom na tumutusok, at mga bulong na hindi nawala. Hindi pa tapos, hindi pa kami tapos. Matapos masunog ang lumang gusali ng patahian sa Lisyada, akala ng lahat tapos na ang bangungot. Ang baryo ay unti-unting bumalik sa normal. Sa lugar kung saan nakatayo ang gusali, abo at sira-sirang bakal na lamang ang natira. Doon ngayon nakatambak ang mga basag na yero, kalaw-angin, at balangkas ng dating mga makina. Ngunit ang katahimikan ay panlabas lamang. Sa hating gabi, kapag walang tao sa paligid, maririnig pa rin ng ilang residente ang pamilyar na ingay, ang mga makinang pantahin na tumutunog, at mga pidaw na tinatapakan ng mga hindi nakikita. 2 buwan matapos ang sunog, nagdesisyon ang mga opisyal ng baryo na ayusin ang lupa. Plano nilang itayo roon ng isang bagong gusali, isang multi-purpose hall para sa mga aktibidad. Maraming natuwa, iniisip nila na mabubura na ang masamang alaala ng patahian. Ngunit may ilan, lalo na ang matatanda, ang mariing tumutol. Huwag niyong gagalawin ang lugar, babala ni Aling Paing, na ngayon halos tuluyan ang nagdaramdam sa pagkamatay ni Leia at pagkawala ni Rodel. Hindi pa sila tahimik, ang mga kaluluway nandyan pa. Kapag binuksan niyo muli ang lupa, madyay gising silang lahat. Hindi siya pinakinggan. Isang gabi, dumating ang mga trabahador para hukayin ang lupa. Habang nagbubungkal, nakahukay sila ng mga bagay na nakapagtindig balahibo, mga kalansay na nakapulupot sa mga sinulid, at mga makinang halos buo pa, parang hindi nadali ng apoy. Ang pinaka nakakakilabot, isa sa mga kalansay ay may hawak na gunting, nakatarak sa sariling dibdib. Biglang lumamig ang hangin, at may narinig silang bulong mula sa hukay. Bakit niyo kami ginaisem? Kinabukasan, wala ni isa man sa mga trabahador ang bumalik. Makalipas ang ilang araw, isang kababalaghan ang gumulantang sa buong baryo. Nakita raw ng ilang bata si Leia, nakaupo sa tabi ng nasunog na gusali, may hawak pang sinulid. Ang problema, 2 buwan na siyang patay. May iba pang nagkwento na nakita si Rodel sa palengke, nakatayo sa isang sulok at nakatingin lang, mapatla at walang imik. Nang lapitan nila, bigla itong nawala sa harap ng maraming tao. Unti-unti, kumalat ang takot. Isang gabi ng bagyo, may malakas na kulog at kidlat. May nakakita mula sa malayo, ang abo ng patahian ay tila unti-unting nag-aanyong muli. Ang gusali, kahit sira at abo, ay parang bumabalik tuwing may kidlat. At sa loob nito, makikita ang mga aninong nagtatahi, nakaupo sa kanilang makina, at sabay-sabay na nagbubulong. Hindi pa tapos, hindi pa tapos. Lumapit si Aling Paing at ilang matatanda para magdasal. Ngunit hindi sila pinakinggan. Mula sa loob ng abo, lumabas ang isa sa mga makinang natagpuan ng mga trabahador, umiikot mag-isa. At mula roon, damaloy ang pulang sinulid na parang dugo, gumagapang papunta sa mga nakapaligid.
Isa sa mga nakasaksi, isang binatilyo, ang unang na biktima. Napulupot siya ng sinulid hanggang hindi na siya makahinga. Hinayla siya papasok sa abuo at hindi na muling nakita. Doon nalaman ng matatanda ang matinding lihim, hindi lang 11 ang namatay sa sunog noon. 13 silang lahat, 2 ang hindi nahanap. At ang 2 iyon ay hindi ordinaryong manggagawa, kundi magkapatid na babaeng mananahi na sinasabing may kaalaman sa itim na dasal. Bago sila mamatay, isinumpa raw nila ang lugar. Kung kami mamatay dito, hihigupan ng patahian ang mga susunod na henerasyon. Kaya hindi natapos ang sumpa. Kahit sinunog, kahit sirain, muling babangon. Mula noon, isa-isa na namang may nawawala sa baryo, hindi lang mga manggagawa, kundi pati mga bata at kabataan na mapapadaan sa harap ng nasunog na gusali tuwing hating gabi. Ang iba ay naririnig ang tunog ng makina, at sa paglingon nila, bigla silang natatabunan ng usok at abo. Hanggang ngayon, may nagsasabing buhay pa si Rodel at si Lea, hindi bilang tao, kundi bilang bahagi na ng patahian. Sa tuwing may nawawala, maririnig ang kanilang tinig na sumasabay sa mga bulong. Halika umupo, katahiin natin ito. Sa kalaunan, natigil ang pagtatayo ng multipurpose hall. Walang gustong lumapit sa lugar. Nanatiling bakanteng lote ang pinangyarihan ng sunog, ngunit gabi-gabi, lalo na kapag umuulan at kumukulog, maririnig mo ang malungkot na himig ng mga makina, tunog ng pedal na humahataw, ng karayong na bumabaon, at ng mga tinig na hindi na tao. Hindi pa tapos, hindi pa kami tapos. At kung minsan, kung suswertehin ka o kung malas ka makakakita ka ng isang makinang pantahi, nakatayo sa gitna ng abo. At kung madadampian ka ng pulang sinulid mula roon, wala ka ng kawala.